Hi guys, welcome sa ating Java Swing tutorial series. So ang ating pag-usapan ngayon ay ang Java Swing. Swing provides graphical user interface to develop Java desktop application or Java application. Pero bago tayo pumunta sa ating coding, punta muna tayo sa ating Swing hierarchy. Swing class hierarchy. Ito yung technology natin sa Swing. So ito yung component yung pinaka parents nila sa lahat. Then container container extend component. So ito yung mga component natin sa ating Swing. So dito dito ay isang Swing Swing technology dito. So ito yung Swing, Java Swing. Okay? Package. Ito yung Swing. Ito yung mas madali nating gamitin para mag-run natin ang ating Java desktop application na gagawin natin. So dito, itong JDialog at saka JFrame applet, ito ay mga abstract classes. So hindi ito compatible sa ating desktop application. Pero dito sa JWindow, JDialog at JFrame ay mga compatible sa ating Swing. So ito yung mga bagong evolved ng frame dito sa ating abstract classes. Kasi dito ay ito ay under sa technology ng abstract window toolkit. So mga lumang design ito. So bago yung Swing technology, mas bago siya. So ito ay dito na sa package na Swing, ito at saka ito. So itong lahat ito sa under sa J component ay sa Swing packages. So pumunta na tayo sa ating coding. So dapat na mas familiar natin itong mga hierarchy ng Swing kasi kung gusto nating mas mapaganda yung ating graphical user interface na program, so dapat ito yung gagamitin natin. Baka may magtanong na bakit hindi JavaFX yung ginawan ko, pero mas maganda yung JavaFX. Pero kasi sa Java 11 above, hindi na siya supported sa JDK. So naiba na sa ibang library na yon. So ito lang yung Swing na mas madaling ituro at saka mas madaling gamitin. So compatible sa desktop sa lahat, at ito na yung susunod na gagawan ko. Pero kung merong mag-suggest na gagawa ako ng program ng JavaFX, so gagawa ako ng mga videos sa JavaFX, pero hindi pa sa ngayon. Okay, ito yung hierarchy. So dapat tandaan natin ito para mas mapaganda yung graphical user interface. So dito punta tayo sa ating NetBeans, gawa tayo ng application, then next is gawa tayo ng my frame. For example is my frame. Okay, basic pa tayo. So dito, ito yung program natin. So ito i-close natin. Close. Okay, close projects. Then dito, gawa tayo ng main class. For example, main class. Okay, main class. Para malalaman natin agad. Then dito, gagawa tayo ng main method. Okay, dito. So, mag-import tayo ng JFrame. So, kung bago yung NetBeans mo, like ngayon meron ng release sila sa NetBeans, Apache NetBeans 12.13. Okay, so pwedeng i-download ninyo. Gagawan ko sa description sa video na ito. At saka yung mga shortcut key ay same lang sa mga previous, simulang 6.8 NetBeans, sa katulad lang. So write J uppercase, then uppercase F, then press control F, then wala pa, again control, press control
space, then meron na tayong class na JFrame. So i-click natin import, automatic na yan na mag-i-import sa package na swing. Then gawa tayo ng for example JFrame. Ito yung object natin na JFrame. So ginawa nating object kasi kung marami tayong kung ibahin pa natin yung object natin, baka malito na tayo kung ito ba JFrame o ano ba yan. So baka malito na tayo. So dito ginawa lang nating lowercase yung J sa ating class na JFrame para mas madali nating malaman na itong object na ito ay JFrame. Then new JFrame. So ganyan lang. Then okay. So ito yung frame natin. So dito muna mag-code muna tayo ng hardcore sa swing para malaman natin kung ano yung pagkasunod-sunod or ano ba yung mga importanteng detalye para malaman natin. Pero bago tayo pumunta sa graphical user interface na mas madali lang, drag and drop lang. Okay. The next is for example para makita ito ay isang object, so wala siyang mga call na other components na para makita natin. Para makita natin, gawa natin ng JFrame. Call natin yung object na JFrame. Okay, object, then set size, okay, or set bounds na lang, bounds. Okay, dito ay merong XY for the location of the frame. Then dito yung laki, width and height of the frame. So ito yung call natin. Then dito for example lagyan natin ng 600, then 600 yung X axis, then dito yung 300 is Y axis. Then dito gagawa natin ng 400 yung compress. Okay, width is 400, then dito is 250 pixel. So yung babasihan natin ay pixel. Kung ano kalaki yung screen mo, iyon yung by pixel yung count dito sa integer. Then dito, then set JFrame set visible true. So para makikita na yung JFrame na ginawa natin na ito kalaki. Then para ma-closeable na yung frame natin, lagyan natin ng JFrame, then set default close operation. Okay, so dito, so ano ba yung okay, so yung pagpipilian natin ay do nothing on close, hide, okay, dispose on close, or exit on close. So ito yung exit on close yun. So if the mouse ilagay mo lang yung mouse dito, then press control, lalabas na yon. Okay, ganun lang para malaman natin yung kung exit the application using system exit. So ito yung gagamitin natin, exit on close. So dito, so paano ba natin malalaman? So JFrame, then i-call natin yung final variable, exit on close. Okay, so tingnan natin. So dito merong naka operation set dito sa method na ito ay set default on close, which is integer. So ito ay integer, return to integer. So merong value dito, exit on close. So yung integer ito. So press control, then i-click natin ito. So or makikita na pala. So exit on close equals 3. So lagyan na lang natin ng 3. Or pwedeng ganyan, o pwede nang ganyang 3, or pwedeng ganon. Ay same value lang sila sa set default close operation. So click, then run. Set main class, then ito na. Okay, nag-build pa siya. Okay, ito na yung frame. Okay, so ngayon lagyan natin ng
for example, login form. So, para makikita natin. Then, punta tayo sa graphical user interface kung ano ba yung mas madali. Okay, para malaman natin yung code, dito muna ay ano ba yan? Gagawa tayo ng mga login form. So, for example, login form, mayroong username, password, text field, button. Okay? So, title yan ng ating form. Then, dito, gawa tayo ng text field. Import natin. Control space. Text field. Okay? Then, text field. Text field. So, ganito tayo mag-code. Pwede naman iba yung format ninyo. Pero sa akin, ito yung format kasi kapag marami na yung code, ay malilito ka na kung ibahin mo pa. So, okay. Text field. Text field. Pasensya na. Okay. Then next is password field. So sa ating hierarchy, guys, nakikita natin ito na mga components sa Swing. So password kasi merong kasi password yung nilagay natin kasi merong password confirm password. So, pwedeng ganon. So, ganon yung pag-code ko. Okay, then next is user label. So, label. If label lang guys is mga abstract yan. So, hindi na sa Swing yung napabilang yung label lang. So sa abstract window toolkit yun. So dito, the next is label, for example user name. The next is lagyan natin ng password. So kopyahin lang natin to, ibahin lang natin yung object. Okay. The next is button. Okay, sa ating login merong button. Okay. So automatic siyang i-delete natin to kasi ito ay hindi gamit. Then button login, enter, then equals new button. Then dito ang cancel or exit, 'di ba? So dito cancel. Okay. So kung yellow yan guys is makikita naman ninyo na unused variable. So dito kapag i-run natin ay wala tayong makikita na label or button kasi yung add natin ay yung title. Okay, yung title lang. So title lang yung nandito. So i-add natin sa ating container. Okay, or container dito sa loob ng JFrame. So una, para hindi tayo malito, okay, i-call natin yung object na JFrame kasi yung object natin dito natin ilalagay sa run muna tayo. Okay, run muna tayo. Pasensya na kayo guys na hindi ko na ini-edit diretso na rekta na ito. Wala nang pag-edit sa video. Kung ano yung paggawa ko, ito yung direkta na lang. So dito, ilalagay natin sa loob. So
i-call natin kasi nasa container yon ng JFrame. So dito ipapasok natin itong mga object nito ng text field, password, username, mga label at saka button. So dito i-call natin kasi yung JFrame kasi nasa loob yon ng JFrame. So add, so component yon, no? Or ito get, so i-equal natin sa content pane. So ito container, so i-call natin, then i-equal natin sa container, then next add component. So dito yung gtext field para ma-add siya. Okay, then semicolon, press alt shift then F, so ma-format na siya automatic and line siya. The next is, bago pa niyan, ako nakalimutan ko, munti ko nang makalimutan, JFrame, then mag-set tayo ng layout. So sa next video ay i-discuss ko yung layout manager, kung ano ba yung hierarchy. Set layout, okay, layout, so layout manager. Then mas madali para arrange grade layout. Ayan. Okay, grade layout, not grade bag layout. So group layout, pwede, ito lang yun, ito. Then ito ba yung rows and columns, or so dito itong apat na parameter na ito, sa drag and drop na lang yun sa design sa ating NetBeans. So dito una ay row, so for example that is 3 kasi malalaman nyo mamaya. Then second is 2, then dito ay ito na yung set layout natin. Okay, format, so kung sa Excel ba yan is tatlong row then 2 column. So dito JFrame, then set, kopyahin na natin to, get content pane, then add sa ating container, i-add natin kasi sa ilalim, sa loob ng container, sa JFrame merong container din, add natin yung J label at text field, ganito ba, border layout. So una pala na layout natin ay lagyan natin ng J label na user name. The next is first sa row, then second is the column. So sa column ay G text field username. The next is JFrame, then get content pane, then add, next is the label, J label password, then ito JFrame, then get content pane, then add add password, J password field. Okay, ito. The next is the button. Okay, so dito gawa tayo ng object. Okay, JFrame frame, then get content pane, ito, then add J button, enter. And then next is JFrame, then get content pane, then add, then J button cancel. So, ito yung yung mga container natin.
So dito, lagay tayo sa label, lagay tayo ng username para merong text yung label na username. Then dito, password. Then dito sa ating button, enter. Pwedeng J button kung gagawa tayo ng object, J button, then gaglagyan natin ng enter. Set title, enter. Okay. Then dito, lagyan natin ng cancel. Okay. So, tingnan natin guys kung anong mangyayari dito. So, run. So, ito yung frame natin. So, hindi pa natin yung frame na set na resizable. So, ito yung nagawa natin na login. So, walang mga event kasi hindi pa natin dinagdagan. So, for example, nilagyan natin. Okay. Kung for example, lagyan natin, i-change natin itong username ng red, not a gray. So, i-data natin yon. Example, dito. JLabel username, then that set foreground. Okay, foreground. Then color red. So, for example, red. So, hindi yan error kasi sa NetBeans merong bago na kung ano yung class ng color. So, dito lalabas yung red. So, let's try to run. So, yung label ng username ay ang color ng username na foreground ay red. So, dito try natin. Okay, so red na. So, add lang kayo ng for example JLabel username. So, kung ano yung gusto mong gawin sa iyong component. So, ito yung mga pag-modify kung ano ba yung control space ka lang. So, makikita mo na, mababasa mo kung ano yung gusto mong gawin. So, merong end. So, may malalaman mo yan kasi dito sa right side, merong return type kung void. Okay. So, wala siyang return type. So, kung dito, ito ay dapat return object. So, icon. So, ganun lang yan guys. So, bago tayo pumunta sa ating graphical user interface, babago muna tayo dito. Package, GUI. So, ito yung class. For example, bago tayo pumunta. Okay. Login. Okay. Then, sa ating login, ito. Kopyahin natin ito. Okay. Ito lang. Cut natin, cut. Then, dito, sa login, gagawa tayo ng constructor, public, then login. So, constructor na yan. So, dito natin ipapasok. Then, next is, change natin ito para mas madali kung bago tayo pumunta sa ating drag and drop kasi ganito yon J-frame, ganito yung format nila J-frame. Then tanggalin natin ito tanggalin natin ito kasi J-frame na itong login form. Ito yung constructor na ito ay isang J-frame na. So yung parents niya ay isang J-frame. So dito tanggalin na natin to kasi J-frame na itong constructor niya. So itong constructor niya inside dito ma-import niya yung mga methods ng J-frame. So dito delete na natin. Okay, set bounds yan. So dito ito na yung J-frame package natin. So dito sa main class i-call na natin yung login. Okay, then login, i-import na natin login equals new login. Okay,
dito sa ating login ay meron ng set visible. So dito sa main class, hindi na natin kailangan kasi na-set na yung sa ating constructor. So dito sa object na lang tayo agad. So delete na, no need na mag-create na tayo ng object. So dito, pwedeng i-delete na natin to kasi hindi naman yan importante sa ating kuan, hindi naman ginagamit. So dito, run tayo. So ito yung class. Okay. So punta tayo sa ating GUI. So dito mag-add na lang tayo ng hindi na code. Okay. So dito yung i-add mo yung JFrame po. Pero kung hindi pa lumalabas na pag right click new then JFrame. So dito adder muna kayo, then dito kayo sa swing. So dito next nyo JFrame form, then next, then lagyan natin ng new JFrame. So JFrame login. Okay, ito yung code natin. Okay, ito yung drag and drop. So mayroon ng graphical user interface. So gayahin lang natin yung isa, yung login. So dito right click, dito yung navigator, ito yung project, ito yung navigator, ito yung swing containers palette. So dito i-right click natin yan, yung JFrame, yung container, set layout muna tayo kasi para malagay natin yung mga containers. So dito set flow layout or grade layout. So dito sa grade layout natin merong horizontal columns row. So sa kanina yung dinagdag nilagyan natin as ito lang columns at saka row. So 3 and 2 dito. So dito kahit na mag-drag ka ng label, una ay label na in-add natin. Then next is the text field. Okay, the next is label again. The next is J password field. Kasi yung pagkasunod-sunod sa add natin sa layout is user text, label text field username, J password field, label password, then label password field, then dito G button enter and cancel. So dito balik tayo sa ating GUI, then add tayo ng button. So click ito J button, then click dito sa huli. Then next Control Z. The next is button. Kapag ganito guys, so naiiba na yung pag-insert. So if nahirapan kayo, dito kayo sa navigator, dito sa left side, sa ibaba. Kung hindi niyo makikita yung navigator, punta kayo sa window, then dito merong add navigator. Ito, i-click nyo, lalabas yan. So dito. Then kapag mahirap yon, so kapag ganun na nilagay mo button, for example ganyan, so nag-iiba, hindi na login form na katulad ng isa. So dito control press delete, then dito add palette, then swing controls, then dito button. Okay, the next is add muna tayo. Sige, add palette controls, then ganito. So mali pala yung pagkalagay natin columns. Okay, so dalawa pala yon, sorry guys. So tatlo yung row. So nakalimutan ko okay, dito pag change natin, double click lang yan, then user name. Okay, then dito change password. Okay, so walang semicolon. Double click natin to, lagyan natin, or kung hindi ma double click,
pwedeng edit text lang, then click enter, then edit text. Okay, then edit text. Okay, then ito change variable, pwedeng hindi na. Okay, pero kung rarami yung containers mo, controls, ibahin mo yung variable para malaman mo. Labi kapag marami na yung variable password para hindi ka malito. Then dito change username. So ang iba yung text na lang, GTXF or anong mga abbreviation pa yon. So ito na yung mas maganda, madali mong mabasa at saka mahaba lang yung text pero mas madali mong mabasa. At GTX field username. Okay, so yun yung tinutukoy niya, username. Then dito password change variable, password field password, not a confirmed password. Then okay, so na change na siya. Then dito edit text, then enter. Okay, then dito edit text cancel. Okay, dito guys, so ito na, itatry natin dito. So ito new jframe login, then try natin run this project. Okay, nag-build pa siya, building my frame. Okay, ba't ang tagal? Okay. Hindi natin makikita. So, lagyan natin ng, pasensya na guys kasi matagal na ako. So, dito design, ito graphical user interface. Pero, kung sa code, dito tayo sa components. Then, lagay tayo ng set visible true. Okay, so close muna natin to isa para hindi mag doble yung running. Okay, the next, ito na. So ito yung frame natin, napakaliit. So i-close muna natin. So dito apply natin tong, kopyahin natin tong code na ito. Okay, set bounds. Okay, copy. Then dito punta tayo dito sa ating last. Okay, ito na yung inedit natin guys, na ito yung pag drag and drop ng code nito na generated. Dito makikita mo sa initial components. So press enter, then click, right click. So yung plus click mo yan. So ito yung generated, ito yung code na ginawa natin. So, pwedeng ganito yung pag-code ko, pero mas matagalan tayo. So, ito yung code ko kasi naintindihan ko naman noon yung code. Okay. Ito yung generated code. So, init components kung hanapin mo yung code. So, dito bakit pumunta ako dito kasi guys, merong advantage kung gagamit tayo ng layout manager. Kasi for example, exit natin. Okay, ito kapag ipaniliit natin ay hindi siya stable yung arrange yung mga controls niya, swing controls, di ba? Kung mapapansin ninyo, kapag walang layout, no, mag-change siya ng location, baliktad sila. Ito yung napakalaking advantage. So I hope guys na yun lang yung basic sa Java
Java Swing tutorial series natin. So I hope na sa susunod ay panoorin ninyo yung layout manager para makikita ninyo yung advantage ng layout. So yung swing series natin na tutorial ay pagkatapos merong database, mag-discuss ako ng database series, then dito sa bago tayo pumunta sa training. So yun ang gagawin natin. So yung naisip ko na mas madali na program ay isang student information system. So I hope na mag-subscribe kayo guys. So salamat. So kita-kits sa next video ng layout manager. So maraming salamat. Bye bye.